Magandang umaga, church. Pagkatas ng baha, salamat sa Panginoon, nandito tayo para sumamba sa Kanya, magpuri sa Kanya. Yung pagpunta ko dito, sabi sa akin ni Sen, naku Ray, sabi niya, 2 Sunday ko na ma-miss yung worship. Kasi on and off yung fever niya, kaya hindi siya nakadalo ngayon kasi paggabi may fever din siya. At ngayong umaga, kaya siguro na late din si Hannah dahil galing siya sa bahay kasi nag-lab test si Sen sa bahay. Pinuntahan na ng lab para ma-check yung kanyang CBC, yung kanyang urinalysis, and all the like. So, na-miss niya itong worship ngayong umaga at sama niyo na rin siya sa prayers na ang Lord ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan. Ngayong umaga ang paksa nating pananambahan ay tungkol sa pagsamba. Rhetorical question. Karapat-dapat ba ang Diyos sa ating pagsamba? Siyempre, tayo na nagmamahal sa Lord, sabihin natin, oo naman. Talaga naman dapat sambahin ang ating Panginoon. Pero ang susunod na tanong, anong uri ng pagsamba ang ninanais ng Diyos? Paano ba natin ito binibigay? Paano ba tayo tinawag ng Lord sumamba sa Kanya? Yung bubuksan nating talata ngayon sa awit 103, makikita natin dito yung pagiging puro, pagiging dalisay ng isang taong sumasamba sa Panginoon. At nawa yan yung maging hamon sa bawat isa sa atin, sa pag-aaral natin, na dumako tayo sa punto na kaya nating sambahin ang Diyos gaya ng pagsamba nitong mga awit na ito. Dito sa kanyang pagsamba, alam nyo, walang mababasang may reklamo, walang problema, walang kaaway, walang pakikipagtalo, walang tala ng mga kabiguan, walang listahan ng mga samaan ng loob at iba pa na mga negatibo. Ang makikita dito ay isang puso ng tao na pinubos ng Diyos sa kanyang kasalanan, puso na nag-uumapaw sa pasasalamat, pagdakila sa Diyos, pag-alala na ano yung ginawa ng Diyos sa kanya. Nagsimula yung awit sa pagpalain ng Panginoon o aking kaluluwa. At alam nyo, sa ganitong paninimula, dito rin tinapos ng mga awit, pagpalain o Diyos ang Diyos o aking kaluluwa. Napakaganda na itong awit na to at yan yung pag-aaralan natin. Ngayon, para medyo magkaroon tayo ng mas malalim pang kahulugan sa atin itong mga awit, nais kong sabihin na marami ang nagsasabi na ito ay sinulat ni David. Kaya ako naman nasabi yan kasi para kilala natin si David Alam natin kung paano niya minahal ang Panginoon. So ito ay madamdami na awit ni David na sumasamba sa Panginoon. Although hindi siguradong si David nga ang sumulat nito, maraming mga Bible scholars na nagsasabi na ito ay sinulat ni David. Actually, dun sa text na binasa natin, malinaw niya na sinasabi na si David ang naglikha ng awitin na ito. Okay? So, basahin natin yung talata. Medyo mahaba siya, kaya ang gagawin natin ay babasahin ko yung verse 1, kayo ang verse 2, babasahin ko yung verse 3, at kayo yung verse 4. Tuloy-tuloy lang hanggang matapos natin. Okay? Basahin natin. Verse 1, ako muna. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Mga plano niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung paano nahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa Kanya ay may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay naghaharing walang hanggan. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Salamat sa paghamon mo sa amin ngayong umaga, sa pamamagitan ng iyong salita na kami ay matutong sumamba sa iyo. Samba na karapat-dapat para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo ang iyong salita at bawat isa sa amin, katagpuin mong bawat pangangailangan. Tulungan mo kaming mahalin ka, buong puso, isip, kaluluwa at lakas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda nitong awit na to na inakda ni David. At ito'y punong-puno ng dama mo yung pagmamahal ng mga awit sa ating Panginoon. At ang isang buhay na meron siya ay buhay na inalay niya para sumamba, magpuri sa Diyos. At dito makikita natin yung progression. Tinawag yung isang tao na mananampalataya na hamunin, utusan ang kanyang kaluluwa na magpuri sa Diyos. Pagkatas nito, verses 1 to 5 yan, verses 6 hanggang 19, makikita natin dito na sinama lahat yung may takot sa Diyos, lahat ng nagtitiwala sa Diyos, lahat ng pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan, lahat na sumusunod sa utos ng Diyos, binigyan ng dahilan kung bakit sila ay dapat magpuri sa Diyos. At pangatlo, yung lahat ng nilikha, sanlibutan, na dapat ito ay nagpupuri sa Diyos. Ito ay awit ng pagsamba, papuri sa Diyos. Ang unang hamon ay hamon sa bawat isa sa atin. Ikaw sa kaluluwa mo na utusan ang kaluluwa mo magpuri sa Diyos. Ang pagpupuring sinasabi dito ay yung pagpupuri na inaalala mo yung kung sino ang Diyos at ano yung mga benepisyo, pagpapala na binuhos ng Diyos sa iyo. Huwag mo itong kakalimutan. At alam nyo, dito makikita natin na
Ang isang tao para tunay siyang maging ganap na tagasamba sa Panginoon, may dalawang requirement kung masasalamin nyo dito sa pagbasa natin ng awit. Ang una ay kilala mo talaga ang Diyos. Malalim ang pagkilala mo sa Diyos. Ang mga awit hindi makakapagsamba ng ganitong paraan kung hindi niya kilala ang Diyos o hindi siya malalim sa pagkilala niya sa Diyos. So yun yung unang hamon sa atin para maging kagaya tayo ng mga awit, kailangan mayroon tayong pagkilala sa Diyos na malalim. Hindi lang yung mababaw. Mas malalim na pagkakilala. Kaya nga sabi ko, importante na may realization tayo na si David ang gumawa nitong awit na to. Kasi alam natin yung buhay ni David. Paano nun sa kanyang murang edad ay kasama niya na ang Diyos, di ba? Siya ay pastol pa dun sa tatay niya, ng mga tupa. Hindi pa siya naging sundalo noon hanggang tinalo niya si Goliath. At sa lahat ng pursuit ni David, paano siya inangat ng Panginoon sa buhay niya, sa simpleng pastor hanggang naging hari. Makikita natin dito yung journey ni David, paglalakbay ni David. At sa bawat paglalakbay na to, pumalpak man siya, nagkasala man siya, makikita natin na doon lagi niyang kasama ang Diyos. So, marami nagsasabi na nung nilikato ni David, may edad na siya. Matanda na siya. At alam natin na ako nakapag-relate dito dahil senior na. Tapos si Sen nakapag-relate din dito, senior na. Nag-start kaming makilala ang Lord nung kami ay mga nasa teens pa naman. Ako teen pa rin kasi 19, so teenager pa rin. Nakilala ko na ang Lord. At so sa 19 ako ay 66 na ngayon. So sa pagitan ng mahabang taon na yan, marami ako naranasang kabutihan ng Lord. Yung bang, ito yung masasabi natin, si David nung kanyang katandaan, nire-recall niya lahat yung mga ginawa ng Diyos na kabutihan sa kanya. Paano siya sinundan ng habag ng biyaya ng Diyos, paano siya pinagpala, iningatan ng Diyos. Lahat ng to, sama-sama sa karanasan ni David nung inaalala niya itong awit na to. Kaya, ng awit na to ay nag-uumapaw ang puso ni David sa pagmamahal, pasasalamat, pagsamba sa Diyos. Malalim. Kaya, itong unang-unang requirement para tayo makadating sa punto na kagaya ng pagsamba nitong mga awit, kailangan kilala natin ang Diyos. At dito din makikita natin, hindi lang basta kilala natin ang Diyos, na tayo din ay lumalakad, na may katuwiran, may kabanalan sa ating buhay. Kasi wala yung joy in worship pagka tayo ay lugmok sa kasalanan o hindi natin pinasakop ang mga mahihinang bahagi ng ating mga buhay sa Diyos. Napakahirap mag-worship. Ewan ko kung may experience kayo, nagka-problema kayo minsan, and then worship time, hirap kang struggle ka mag-worship. O kasi kailangan para ang tao ay makatotohanan mag-worship, ay meron kang matibay na desisyon sa iyong puso na lumakad din ayon sa kabanalan ng Diyos. God is holy, and then dapat ay hindi naman tayo perfecto kagaya ni David, pero nandoon ka. Nandoon yung puso mo na sumunod sa sinasabi ng Diyos at dakilain ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Alam nyo, pag may mga psalm, sinasabi, may mga with string instruments, with cymbals, with trumpets, no? Dito wala. Walang tambol na pinag-uusapan dito. Walang orchestra na binabanggit dito. Nalala ko minsan, may mga church daw. Ewan ko, narinig ko lang ito, kwento ni Pastor Norman. Pagka worship time na nila, dinidim yung light, tapos may usok pang lumalabas para may emotional effect. Walang ganito. Itong awit na to, galing lang to sa isang puso na totohanang nagmamahal sa Diyos. Totohanang sumasamba sa Diyos. Kinikilala niya ang Diyos na kanyang Panginoon, na susunod sa kanyang buhay at minamahal niya ang Diyos. So,
sa totoo, ito yung sinasabi ni Jesus na those that come to God must worship God in spirit and in truth. Ito yung ginagawa ng hamon ng mga awit sa kanyang kaluluwa. O kaluluwa ko, sabi niya. Purihin mo ang Diyos. Dakilain mo ang Diyos. Ito'y galing sa puso. Ito ay pagtupad ng pangunahing utos ng Diyos. Ano ba yung first commandment ng Lord? Sabi ng Panginoong Yesus, 2 na lang yan, yung utos ng Diyos na dapat natin sundin. To love God with all of your heart, mind, soul, and strength, number 1. And to love others as you love yourself. Ito yung number 1 Pagpapakita ng pagdakila sa Diyos. This is loving God with all of His heart, mind, soul, and strength. Kaya nga habang binabasa ko to, ang prayer ko, Lord, teach me na makasamba sa iyo sa ganyang kaparaanan. Kasi kahit matanda na tayo, gusto pa rin nating mas makilala pa ng malalim ang Diyos at gusto natin yung buhay natin na hindi perpekto ay na maayon sa kalooban ng Panginoon. At alam kong ito yung hamon ng Diyos sa lahat ng mananampalataya na nagmamahal sa Kanya na mahalin ng Diyos. At dito bilang tulong, paano siya dumako sa ganitong pagsamba sa Lord? Naalala niya yung mga benepisyo, yung benefits. Sinulat niya dito verses 1-5. Kaya nga ang tawag sa pagsamba sa Kanya, no? Naalala niya yung mga benepisyo, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa Kanya. Unang-una sabi niya, pinatawad mo yung aking kasalanan. Kung meron bang panalangin na sinagot ng Lord sa akin, at tanging Diyos lang ang makakasagot sa akin yung pagpapatawad niya sa aking mga kasalanan. Kasi walang makakapagbigay sa atin ng kapatawaran sa ating kasalanan maliban sa Diyos. At ito yung pinakaunang benepisyo na binanggit ng mga awit, pinatawad mo yung aking kasalanan. Benefit number 1. At kapatid, paalala ko sa bawat isa sa atin, maging tayo man, sa pagkakaupo natin, ngayon pa lang, yung kasalanan mo ngayon ay pinatawad ng Panginoon. Yung kasalanan mo kahapon ay pinatawad ng Panginoon. At kung babaksak tayo, kakasala tayo bukas, maging ito ay may kapatawaran sa Panginoon. Ang kasalanan ko ay pinatawad. Hindi ba napakalaking benepisyo sa atin nun? Yung bigat ng kasalanan, yung kasalanan na nagpapahirap sa atin, na kasalanan na sumisira ng buhay natin, pinakasan ng Lord yan, pamamagitan ng pagpapatawad sa atin. Kaya yung benefit number 1, kaya kaluluwa, sambahin mo, purihin mo si Yahweh, ating Diyos. Tawag niya dito sa Diyos ay si Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos nagpakilala kay Moises. Nung si Moises sinabi, sino ang pangalan ng Diyos na sasabihin ko sa kanila? Sabi ng Lord, ako nga. I am that I am. Ako nga ang tumawag sa iyo. Ang translation nun, Yahweh, itong ginamit dito. Kaya nga, mga kapatid, dito pa lang sa unang benepisyo, talagang mapapa-amen ka na dito. Dapat sa buhay ko, sa buhay natin, bawat isa, talagang karapat dapat ang sumamba, pasalamat sa Diyos sapagkat siya lang at sa Kanya lang magkakaroon ng kapatawaran ang lahat ng ating kasalanan. Pangalawa, sabi niya, pinagaling mo ang sakit ng aking kaluluwa. Di ba ang kausap dito ni mga awit yung kaluluwa niya? Alam mo kasi pagka may kasalanan ka, madadamage talaga yung kaluluwa mo yung soul mo Saan ba nang galing yung yabang? Di ba? Ang taong walang kakilala, hindi kakilala ang Diyos, makita mo, punong-puno ng kayabangan yan. Mga damage sa kaluluwa yan. Yung lust of the flesh, mga damage sa kaluluwa yan. Lust of the eyes, the pride of life. Yung mga nagpapataob sa atin ngayon. Dahil sa kasalanan, nagkakalamat yung ating kaluluwa. Pero purihin ang Diyos, maging yun man. Tayo ay nililigtas ng Lord at pinapagaling, pinapatawad tayo. Kaya nga dati kung mayabang ka masyado noon, ngayon konti na lang.
Mabawasan. Unti-unti tayong binabago. Yung noon, dating mayabang-mayabang sa pray pa ron. Habang ngayon ay sana nabawasan, konti na lang. At bukas mas konti pa. At kung ano mang damage sa atin noon, minsan may mga kapit sa atin, di ba? Minsan pagiging sensitive natin, pag na sabihan lang ng konti, touchy ka na, galit mo na lahat, galit ka na sa mundo. Di ba? Yung mga ganun tayong saloobin noon. Mga damage sa kaluluwa yan eh. Pero maging yan, mga kapatid, napatawad tayo ng Lord. Kaya nga binabago tayo ng Panginoon. Tapos sabing ganun, bigyan mo ako ng bagong buhay. Ito, new life. Sabi ng Corinthians, those that are in Christ are new creation. Bago na lang tayong nilalang. The old is gone, the new has come. Bago na tayo ngayon sa Panginoon. Hindi na yung dati tayo, nababago tayo ng Panginoon. So ito yung pangatlong benepisyo, sinasabi ng mga awit. Yung pang-apat, magigiliw ka sa aming ganun tayo ay may korona ng biyaya at habag. Parang buhay mo sinusundan ng lahat ng biyaya ng Diyos at habag ng Diyos. Sabihin sa biyaya, ikaw ay pinagpapala ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat sa pagpapalang yan, ang Diyos binubuo sa iyong pagpapala. At sinusundan ka din ng hindi lang ng habag, ng biyaya, kundi habag. Ang habag naman, dapat ay parusahan ka na ng Diyos, pero hindi. Karapat-dapat ka maparusahan, pero hindi ka ginagano ng Diyos. Nung bata-bata pa ako, na kalakihan kong isipin na ang Diyos ay parang si Barok, yung sa kuweba, may dalang baston. Pag nagkamali, hataw ka. Eh, hindi pala ganun ang Diyos sa atin. Ang Diyos pala ay puno ng biyaya na ang buhay mo pagpapalain niya at habag, hindi hataw ng hataw ang Lord. Iniingatan tayo ng Panginoon. Kung ang Lord walang habag, matagal na tayong napahamak. Diba? Ito nilalahad nung mga awit, yung mga dahilan kung bakit karapat-dapat yung kaluluwa niya manalaksik sa kanyang sarili at magbigay ng wagas na papuri at pagsamba sa Panginoon. At eto tayo. Kasi yung panglima, sabing ganun niya, siya ay inibigyan niya tayo ng kalakasan na kagaya ng agila. Bigyan tayo ng strength sa buhay. Kaya nga, ang isang tunay na nananamba sa Panginoon, bibigay ng ganitong pagsamba sa Panginoon, ang buhay niya ay isang matagumpay na buhay. Masalamin natin kung si David nga ito, pero mo from isang hindi kilalang pastor ay ginawang hari. Gusto ko lang ipakita sa atin yung posibilidad na meron ng Diyos sa bawat buhay natin. Hindi naman tayo kilala, hindi naman tayo popular, hindi naman tayo sikat, wala naman tayong angking mga kagalingan, pero ang Diyos kaya tayong din sa mga bagay na ganito, pagpalain yung buhay natin. Kaya nga, minsan napapagod na tayo sa mga ginagawa natin, pero ang Diyos nagbibigay sa atin ng lakas. Yan yung prayer namin ni Sene. Makita namin pa yung sa sarili namin, kaming dalawa ay magkasama, naglilingkod sa Lord. Kaya yan yung prayer ko. Lord, bigyan mo ng strength din si Sam para makapaglingkod sa iyo. Alam nyo dito, sabing gano'n nung mga awit, kinumpara niya yung lakas na binibigay ng Diyos dun sa lakas sa agila. Nakakatuwa itong agila kasi itong agila, totoo palang sobrang lakas nito. Kaya niyang lumipad pataas, ang speed niya 80 miles per hour. Defying gravity, alam niyo naman yung may gravitational pull tayo. Pero ang agila, kaya niyang lumipad 80 miles per hour. Sa speed na 30 miles per hour, ang bilis. Tapos yung kanyang kuko, yung kulo niya, masyadong malakas yan. Kaya niya yung 500 PSI, yung pound per square inch. Kaya niyang i-grip
Kaya kung yung imaginein mo, bless yung gulong ng kotse mo, pagka sinaklaw ng agila yan, pwede palang butasin. No? Ganun kalakas pala yung agila. At alam nyo, ganun tinukompare ng Lord yung tayo. Pag tayo nagtiwala, itong mga awit, yun yung ginawa sa kanyang benepisyo ng Lord. Dahil siya ay sumasamba sa Lord, yung kanyang strength hindi nawawala. Oh. Naalala ko si Kuya Rene. Nagkikita-kita kasi, pastor yun, no? Kilala niya si Rene Candas. Nagkikita-kita kami niya, nagla-lunch kami minsan. Kasama ko yung mga pastor ng iba't ibang lugar. Laging sinasabi niya, pagod ka na ba? Minsan, ang sarap itanong sa sarili mo pagod ka na ba? Marami kung magiging sabihin nila, oo, pagod na ako Pero ang good news ang Lord, pwede tayong bigyan ng strength. So, super lakas. Alam niyo si Jonathan at saka si Saul, yung mag-ama. Si Saul yung dating hari ng Israel at si Jonathan. Nakipaglaban sila sa gera. Ang description sa kanila, they are like, eagle. At saka swift as a lion. Talagang, ito'y kaya lang ibigay ng Diyos. Kaya nga, ang eagle kung kayang i-defy yung gravity, tayo din, by God's grace, kaya nating i-defy lahat ng pressure, lahat ng challenge, lahat ng problema, lahat ng negatibo dito sa mundong ibabaw and come up victorious because of God. Kaya nga, sabi ng mga awit, hinamon niya yung sarili niya, worshiper. Tayo din, let us be a worshiper of God. Tumugon tayo sa hamon ng tunay na pagsamba. Huwag tayong magkakala ng pagsamba ay pag-awit lang, pagandahan ng boses. Pag pagandahan lang ng boses, si Bernice lang ang kaya at saka si Ina. Sila lang yung sinabless. Yung mga awit dito sa harap natin, sila lang yung kaya mag-worship sa Lord. Pero hindi naman natatapos doon. Magandang tinig natin, pero ito ang tunay na pagsamba na hamon sa atin, bawat isa sa atin, ay nanggagaling to sa puso. Tandaan natin, sabi ng mga awit, maraming benepisyo na binigay sa atin ng Diyos. Ito lang yung aalalahanin natin. Ito yung isip-isipin natin, pagbulay-bulayan natin para sa ating mga puso. Magbukal ang tunay na pasasalamat at pagsamba sa Diyos. No? Siya nagpatawad sa ating kasalanan. Pinagaling niya yung sakit ng ating kaluluwa. At naniniwala ko maging sakit ng ating katawang lupa pag tayo ay tumanik na sa langit, wala na tayong arthritis, wala na tayong high blood, wala na mataas na blood sugar, wala nang ma-stroke, wala nang ma-operahan, wala nang mga blood test kasi perfect maging yung katawang lupa natin. Tayo ay may bagong buhay na pinupursige. Tayo ay sinusundan ng mayamang, masaganang, biyaya at habag ng Diyos at tayo binibigyan niya ng kalakasan. Supisyente. Mga benepisyo, supisyente para talagang hamunin ang bawat kaluluwa natin, bawat isa sa atin na magbigay ng papuri at pananambahan sa Panginoon. Amen ba doon? At hindi natapos doon. Yung mga awit, pagkatapos ng hamon sa sariling kaluluwa o hamon sa isang mananampalataya, ito ay pagtawag din ng pagsamba para sa lahat na nagmamahal sa Panginoon. Sabi dun sa verse 17, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at nagmamahal. So ito naman, para sa lahat ng may takot at nagmamahal sa Panginoon, tayo ay tinatawag para sumamba kay Yahweh. Ngayon, ginawa ng Diyos ang lahat ng biyayang ito at pagpapalang ito sa mga may takot sa Kanya. Mababasa natin yan from verses 6 hanggang verse 18. No? Ang daming mga biyaya na ginawa ng Diyos. Parang patotoo na kayo din na nakasumpong ng lahat ng mga biyayang ito, kayo ay may hamon sa buhay nyo na sambahin ng Panginoon. Kaya nga tayo nagtatagpo-tagpo dito tuwing linggo para sama-sama nating samba ang Lord.
mapasalamatan siya sa kanyang mga ginawa sa atin. Ngayon dito, unang-una, sinabi niyang mga awit, bakit nyo kailangan tumugon sa pagsamba sa Diyos? Sapagkat minahal kayo ng Diyos. Bawat isa sa atin ay nakasumpong ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At yung pagmamahal ng Diyos na ito, walang sukat. Walang sukat ang pagmamahal ng Diyos na ito. At alam nyo, bilang illustration, pinakita niya dito kung gaano ba ang sukat ng pagmamahal ng Diyos sa inyo. Sabi nito, isintaas ng langit sa lupa. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganung kataas, ganung kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Alam niyo ba na may mga scientist yung NASA, kinumpute ang distance ng Earth doon sa universe, known universe. Kasi yung iba, hindi nila na-compute, may unknown pa. Pero doon sa known universe, kunyari ang speed of light is, speed of light? 186 miles per second, tama ba? 186 miles per second ang speed ng light, ha? Kumbaga, sa Cainta, pupunta ka lang ng Santa Lucia, isipin mo pa lang, nandoon ka na. Ganun kabilis yung light. Diba? O kaya, dito, nung pumunta ako sa Bicol noon, pagod na pagod ako, nasa mga 900 kilometers yun eh. Wala pang isang segundo, nasa Bicol na. Ganun kabilis. Kinumpute ng mga NASA kung sukat ng layo ng mundo sa known universe using yung speed of light as basis, 186 miles per second. Sabi nila, para masukat mo yan, kailangan mo ng 225 trillion years bago mo maabot. Grabe! Trillion years, 225 trillion years, hindi mo na masukat. Diba? Nakamangha-mangha na. Yung known universe pa lang yun. Kasi pagkatapos doon, may mga unknown universe pa. Ganong kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kaya kunyari, ikaw may pinagdadaan ng problema ngayon, wala yan sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Hindi masusukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang Diyos na umiibig sa atin, kailanman, hindi magpapabaya yan sa atin. Ganon tayo minahal ng Diyos. So may idea kayo na sobra-sobra pala. Grabe pala. Enormous ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ba't hindi magagalak ang puso natin ngayon? Paano hindi mag-uumapaw ang puso nating sumamba at magpuri sa ating Diyos? Pangalawa, sinabi niya, ang mga kasalanan niyo ay pinatawad. Alam niyo, binigyan yung description dito, ang pagpapatawad ng Diyos sa inyong mga kasalanan, ay kung paano ang distansya ng silangan, no? Sa west, sa kanluran, kung kukumputin nyo yung distansya ng silangan sa kanluran, pag ganito yun, padiretso, ang ibig sabihin, ang Diyos pinatawad yung kasalanan natin. Malayong-malayo, walang limit yung pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan natin. Sa geometry, east sa west, walang sukat yan. Ang west kasi, kung papunta dito, ang east, ganun kalayo tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sabihin, alam ng Diyos nagkasala tayo. Pero handa niyang linisin o kalimutan yung mga pagsalangsang natin. Alam niyo yung galit, may mababasa kayo na galit ang Diyos. Yung attributes na galit ang Diyos, temporary lang yung attribute na yun. Kasi ang forever niyang attribute, mapagmahal ang Diyos at mapagpatawad. Yung galit, ngayon lang yun. Pero darating ang panahon, wala na sa Diyos yun.
Ngayon lang yung attribute na yun. Kasi ang Diyos, nagpatawad nga siya sa atin at ang sala natin ay nilimot ng Diyos na hinalintulad yan sa distansya ng silangan sa kanluran. Tapos pangatlo, ba't hindi natin maihindian ang tawag na pagsamba ng Diyos sa atin? Sabing ganun, tinuring niya tayong mga anak. So, isang pagpapala na hindi tayo karapat-dapat, pero pagka ang Diyos tumitingin sa atin, tinitignan niya tayo na parang mga anak. Sa magulang, maintindihan natin to. May idea tayo paano natin minahal yung ating mga anak. Diba? Yung father ko, naalala ko, pag may gusto akong pagkain, kakainin na lang niya, bibigay pa sa akin. Dahil gusto ko. Yung as human, alam natin yung paano magmahal ang magulang sa anak. Gaano pa kaya yung perpektong ama, ang Diyos sa langit magmahal sa atin bilang mga anak. Kaya nga sabi dun sa John 1:12, to those who believe in Christ, they were given the power to become sons of God. Tulad sila, bilang silang mga anak ng Diyos. Undeserving tayo, pero ginawa ng Diyos sa atin. Anong hindi tayo tutugon sa tawag ng pagsamba kung ganyang kabuti ang Diyos natin? Minahal tayo, sintaas ng langit sa lupa, tinatawad ang kasalanan natin kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Itinuring tayong anak. At yung pang-apat, inunawa niya tayo, naging understanding siya na tayo ay tao. Tayo ay tao lang. At tao, mahina, galing sa alabok, naunawaan na to ng Diyos. Binigyan to ng premium sa atin. Kaya, ganon kabuti ang Diyos sa atin. Kaya, makikita mo, kung may tugon man tayo bilang mga nagmamahal, bilang may takot at sumasamba sa Diyos, papasalamat sa Kanya, ang tugon lang talaga natin dito ay ang tunay na pagsamba sa Panginoon. At nagkaroon ng progression to pagkatapos ng pagsamba, ang tawag ng Diyos ng pagsamba sa isang individual na mananampalataya, ngayon sa grupo ng mananampalataya, ngayon yung pangatlo, yung pangkalahatan na ang tawag na sumamba sa Kanya. Ito yung buong nilikha. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon ay nilikha, naghaharing walang hanggan. Siya yung tunay na dapat sambahin bilang hari. Si David, naranasan niya maging hari. Pero alam niya, may hari na mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At yan yung Diyos na naglikha. Kaya nga dito, makikita niyo ang tawag ng mga awit dito. Yung mga anghel ay sumamba sa Panginoon. At yung description ng mga anghel dito, sila'y malalakas, masunurin, mapaglingkod, at sumasamba sa Panginoon. Paging mga anghel ay sumasamba sa Diyos, at yung hukbo ng langit, ano ba itong hukbo ng langit na to? Sa Deuteronomy, sinabi, ito yung araw, ito yung buwan, ito yung bituin. Maging yung hukbo ng langit, yung mga nilikha, sumasamba sa Lord yan. Kaya nga isang malaking kamangmangan para sa atin na baguhin ang direksyon ng ating pagsamba, imbis na sa Diyos na lumikha, na tuon dun sa mga nilikha. Maraming mga tao ngayon wasak ang buhay dahil mali yung direksyon ng kanilang pagsamba. Sinamba nila yung pera. Maraming ang babae, 24 years old. Wala pang 30 years old. Ang pera sa bangko, bilyon. Pero nasaan ngayon? Hindi mo gugustuhin yung buhay niya. Diba? Mali. Kahit anong yaman sa mundo, hindi masusuklian ang tunay na buhay. Diba? Doon sa Deuteronomy chapter 4, gusto kong basahin po ito. Sa verse 19. Sabi dito,
When you look up to the sky and see the sun, the moon, and the stars, all the heavenly array, do not be enticed into bowing down to them and worshiping things the Lord your God has apportioned to all the nations under heaven. Huwag tayong maligaw, matukso, na ito yung pagtuunan natin ng ating buhay, ng ating pagsamba, mga bagay na nilikha. Sa mundo, pasalamat tayo sa Lord. Naniniwala akong niligtas tayo. Binago ng Lord ang puso natin. Alam natin kung sinong dapat pagtuunan ng pagsamba. Hindi yung mga bagay na nilikha. Pag ang sinasamba mo ay pera, nagmumukhang pera ka. Pag ang sinasamba mo ang Diyos, si Kristo, nagiging kawangis ka ni Kristo. Pag ang sinasamba mo ay mundo, ang buhay mo ay kagaya ng sa mundo. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Maaring yumaman ka, maaring sumikat ka, maaring naging popular ka, politiko ka, makapangyarihan ka. Pero sa dakong huli, lahat ng ito ay pawang mga kabiguan lang. Kaya kamangmangan para sa isang tao sumamba sa mundo o sa nilikha ng Diyos. At dito sa panghuling panghamon, pinapakita dito ng mga awit, miski itong mga lahat ng mga nilikha ng Diyos, itong mga magagandang bagay na nilikha ng Diyos, lahat ng ito ay tinatawag ng Diyos na sumamba sa Kanya at sumasamba sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, nawa ngayong umaga, sa ating mga puso, pagka darating yung time na worship, mabanggit yung pagsamba, alam natin na ito gagawin natin hindi lang tuwing Lunes, hindi lang tuwing Linggo, hindi lang tuwing Biyernes, hindi lang tuwing may problema tayo o masaya tayo. Itong gawaing pagsamba ay ginagawa natin 24/7 habang tayo nabubuhay. Maganda na minsan maranasan natin na marinig natin mula sa ating kaluluwa na sumasamba sa Panginoon sa panahon ng anumang panahon. Nagda-drive ka ng kotse mo. Maya-maya kumakanta ka na sa Panginoon. Diba? Ang sarap nun. Noong Lunes, binaha tayo. Damay din kami. Siguro lahat tayo. Ewan ko kung kayo hindi binaha. O kami, binaha. Si Brother Levi, binaha. Si Pastor Norman, binaha. Grabing baha. So, binaha tayo. Pagkatas ng baha, linis. Ang baho pa naman ng tubig. Ang baho. Ano yung sikmura mo eh? Sakit yung sikmura mo eh. Naglinis kami ni Jet, kaming dalawa. Sinabayan namin yung paglabas ng tubig baha para walang maiwan. Linis kami. So Lunes pa lang naglinis kami. Tuesday, Lunes kami. Martes yun, linis pa rin kami. Miyerkules, iba ng pakiramdam ko din sa katawan ko, bumibingay. Naglalakad ako, tumitiklop yung tuhod ko. Pero magandang isipin, no, sa lahat ng ito. Hindi ko narinig yung sarili kong nagreklamo. Hindi ko narinig yung sarili kong nagmaktol. Ang magandang nangyari nga sa gitna ng kahirapan. Hindi ko namamalayang sandali, narinig ko yung sarili kong maawit. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Brothers and sisters, there is such beauty in worship to God.
And bilang isang individual, may you answer this call 24/7. As a church, may we answer this call 24/7. Because truthfully, the whole earth is so full of the glory of God. Sabi dun sa Psalm 40, when we worship God, when we wait upon the Lord, they that wait upon the Lord, they shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and yet not faint. Teach us, Lord, to wait. Teach us to worship. Let's pray. God our Father, we bless your holy name. You are so dear. You are so worthy of our worship. So we bless you. We thank you for all the benefits you have poured into our lives. And we believe will continue to pour upon our lives. As we wait upon you, as we worship you, Lord, continue to bless us even more. So that we will come back to you again and again, saying, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. In Jesus' name we pray. Amen.